Okay po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo, Sunday morning po sa ating lahat. Sa lahat ng nakakonect dito sa Zoom at sa lahat po ng nanonood sa Facebook Live. Blessed Sunday morning po sa ating lahat. At bago po mag-umpisa, basahin ko lang po sa awit, chapter 118, verse 24. So sabi po dito, "O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang." Amen. So, ating i-celebrate ang araw na ito na tayo'y sama-sama upang purihin at sambahin ang ating Panginoon. At ang ating mga puso'y sama-sama na bigyan ng kaluguran ang ating Diyos na buhay. Amen po. At tayo po'y manalangin upang ating i-commit ang gawain na ito sa ating Panginoon. Heavenly Father, sa umagang ito, Panginoon, Ikaw ang aming itinataas, tinadakila sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, ang magpakailanman na Siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng liwanag, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, O God. Lord, tunay nga na napakabuti mo sa aming mga buhay. Pero sa kabila, Panginoon, ng mga kabutihan mo sa aming mga buhay, O God, still nakakagawa pa rin kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, sa oras na ito, O God, sama-sama kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God, at humihingi, O God, ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawa, naisip na salita, O God, na hindi nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, na still, Panginoon, na hindi namin nagagawa, Panginoon, na nais mo, God, na gawin namin, Panginoon. Patawarin mo kami, O God. Cleanse me, O God. Cleanse us, O God, sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa amin, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, ay sama-sama kami, Panginoon, nalalapit sa iyo, O God, na magbibigay, Panginoon, ng pagpupuri, pagsamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon, at ikaw maitaas, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Hindi ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, sa gawain namin sa umagang ito, God. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, at ito'y maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala sa bawat isa na makikinig at makakakita, Panginoon, makakarinig, Panginoon, sa aming gagawin, Panginoon, na pagpupuri sa iyo sa umagang ito, God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin na buhay, na di nagbabago, Panginoon. Continue to bless us, O God. Continue to guide us, to teach us, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, na yung ibinigay sa amin, Panginoon. I pray, O God, that yung banal na Espiritu mo, Panginoon, ang siyang sumama sa bawat isa sa amin sa oras na ito, Panginoon, at sa mga araw-araw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Ang siyang magbigay, Panginoon, ng guidance, ng pagtuturo sa bawat isa sa amin, sa dapat namin gawin, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, God, ang siyang madakila sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon.
na maging daluyan ng pagpapalang bawat isa sa amin, sa lahat ng mga nakasurrounding sa amin, Panginoon, sa aming mga work, O God, ay ikaw ang may taas at makita sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, ikaw may taas sa umagang ito. Pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila, O God. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 God, thank you, Lord. At salamat sa ating Panginoon sa pagbibigay niya ng oras sa bawat isa sa atin upang pahalagahan ang araw na ito, upang purihin siya at dakilain, sambahin ang dakila niyang pangalan sa umagang ito. At ibibigay ko na kay Sister Lolet ang praise and worship sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa umagang ito. Good morning, everyone. Welcome to the Philinsid Fellowship service this morning. Sabay-sabay po tayong kumanta ng songs of praise and worship, starting with our first song, Adonai. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will say, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remains. Only you will I adore. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say.
for this day that you've given us, Father, for this time of praise and worship, that we may come together here online, Lord, to sing these songs of praise and worship to you. Let's continue to sing. Let's continue to sing these songs of praise and worship this morning. Let's sing Set Afire. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. No place I'd rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. No place I would rather be. No place I would rather be. No place I would rather be than here in your love, here in your love. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more, I want more, I want more. I want more, I want more, I want more, I want more. Won't you pour it out? I want more, 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 I want more. Won't you pour it out? So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain,
that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. So set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. For our third song for praise and worship this morning, let's sing Refiner's Fire. Church, let's sing Purify My Heart. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Sing, purify my heart. Purify my heart. Cleanse me from within and make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Thank you, Lord. All of these songs of praise and worship
we lift up to you. In Jesus' name we pray. Let us continue to be in the presence of God. Let us pour out our heart to Him, and let's give our focus on the God whom we worship. Jesus said in John chapter 4 that the time will come when we will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. He says, "You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews." Yes, what you said, Lord God, is happening. You are being worshipped all over the world. And there's no time frame. There's no limitations. We commit time to you, Lord, to worship you. And in this platform, oh God, we are worshiping you in different places. But you were able to meet all of us, Lord God, in this platform. And we thank you because your word is true. And you said that 2,000 years ago, and yet it's happening right now. And we do thank you, Lord God, because you made us realize these things. You open our eyes, you open our hearts, you open the eyes of our hearts so that you would know and we would realize that your word is true. Right now, Lord God, we worship you. We give you thanks. We give you glory. We bless your name. We commit this time so that we will do all those things for you. And oh God, may you honor the desire of our hearts to do that, Lord God, today. And as we do that, I pray, Father in heaven, that you will cleanse us from all our unrighteousness, from all our mistakes, our sins, our flaws. I pray, Father in heaven, that you will clean us like hyssop, so that we will be clean. You will heal all our brokenness, so that we'll be healed. And I pray, Father in heaven, that this service will really be used in that purpose alone, to worship you. And I pray, Father God, that Philip said, church, oh God, will flourish, Lord God, like what you intended in the beginning. And also, Lord, I lift up to you, Lord, the ministries of this church, the Bible study, the prayer meeting, the youth ministries, Panginoon. And I would like to pray for the children's ministry to reopen. I pray that you will raise a teacher, Lord God, who will do that with the concern to teach the children, Lord God, your ways. And also, Lord God, I pray that the basketball ministry will reopen as well. And I also pray, Lord God, that you will bless us with a place where we could gather and we could hold Bible studies there. And also we could use that place to practice for the worship ministry. I pray, Father God, na i-bless mo kami ng lugar kung saan magagawa namin yung mga ministries na ito. And also, Lord, I pray that you will raise up leaders, Lord God, for all those ministries. And also, I pray that you will put
the dedication, the commitment in the hearts of Philinset members. And also I pray for all the members to be committed. And also, Lord, I pray lahat ng members will have protection from you, O God, and blessings from you, Lord, every day of their lives. And I lift up to you also all the missionaries around the world, oh God. And I pray that you will provide them with all their needs, especially the power, Lord God, to be bold in their works, Lord God, in their ways to preach your gospel, Lord, to everyone. And also, Lord God, I pray for the Philippines, oh God. I pray that all the prophecies that was prophesied before on Philippine nation, I pray, Father in heaven, that it will happen. It will be fulfilled. I say an amen to all those prophecies. And also, Lord God, I pray for New Zealand. Now that the election is about to happen, I pray, Father in heaven, that you will give us good leaders, Lord God, with sound mind, who can make good decisions, Panginoon, especially with the laws that is always changing, Panginoon. I pray, Father God, na they won't change their laws very often. Pray, Father in heaven, that you will give us leaders who will give the migrants some edge, Lord God, when it comes to living in this country, Lord. And most specifically, I pray that your gospel will really spread in this land. And I pray for many revivals in this land as well, especially the Filipinos, Lord God, living here. I pray that they will be able to realize, Lord, that your cause, your plan of salvation is serious. And I hope that they will take it seriously too. Lord, bless this service today. May you be glorified. May you be worshipped. May you be magnified, Panginoon, today. And I pray that everyone will be blessed. I leave everything to you, Lord, and I pray that you will bless everyone too. Thank you so much, oh God, for all your goodness and grace. Thank you for your forgiveness. Thank you for the blessings that you're about to bestow on everyone. And thank you for this service. Thank you for our pastor. Thank you for our worship leaders. And thank you for our presider, Panginoon, and everyone who will participate in this service, oh God. Bless everyone. Praises to you in the mighty name of Jesus. This is my prayer. This is Philinset's prayer. In Jesus' name, Lord. Amen. Amen. Thank you, Sister Mika, sa praise and worship, and kay Sister Heidi sa panalangin. At ang Diyos ang mag-glorify sa inyong mga buhay. At dadako na po tayo sa announcement. So makikita natin sa screen yung mga announcement. So order of worship sa susunod na linggo po ay Speaker Pastor Jojo Asi, Presider Sister Jeanette, Pastoral Prayer Brother Nabo, Bible Reader
Brother Dominic De La Cruz offering, Sister Mika Encela, and praise and worship care of Sister Jonah. So, Adult Bible Study po, magpapatuloy every Saturday, 7:30 p.m. via Zoom po. So, Felicity Young Adult Bible Study, Saturday, August 26, 7 p.m. So, dinner, may i-announce na lang po yung place sa group. So, meron pa po pang additional announcement, Pastor? Yes, thank you, bro. Additional announcement. Bali sa na-share ko na kanina, and bali sa Sabado tsaka Linggo, nandun kami sa Australia, pero tuloy pa rin tayo dito sa online worship. Sa Melbourne kami sa Sabado, Linggo. And then the following Sunday ay Sydney. So online pa rin yon, and balik na kami sa Pilipinas. So patuloy pa rin nating pag-pray yung, salamat ka rin pag-pray, no? Patuloy na paghahanap ng lugar para sa, kasi target is not available, ginagawa na. So patuloy pa rin tayong maghanap, no? So sa Australia punta namin, no? Hindi sa Pilipinas. So, and nagpapatuloy pa rin, no? Ilang ina-announce to, patuloy pa rin yung ating mga gawain. So, although doon sa mga Saturday may i-ano ko na lang yung Zoom kasi magiging limited lang yung time ko doon. So, okay, lamang po. Salamat, bro. Okay, salamat, Pastor, sa additional announcement. So, ipag-pray natin na i-provide ni Lord yung lugar upang tayo ay sama-sama na magpuri, pagsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po. Upang makapag-fellowship po tayo muli at sama-sama na purihin siya. Amen po. At dadako na po tayo sa sharing and testimony. So hopefully sa lahat ay pinagpala ng Diyos. So ako na po yung mauna. Salamat sa Panginoon sa kalakasan na ipinagkaloob niya sa akin sa nakaraang linggo. Sa gabay niya, kahit ito nga, ang panahon ngayon ay uulan, malamig. Pag umaraw naman sa tanghali na init, malamig sa hapon. So salamat sa pag-iingat niya, sa pagbibigay niya ng kalakasan, protection. At truly na ang ating Diyos ay buhay, na di na tayo pinapabayaan sa lahat ng oras ng ating buhay. At salamat din sa protection niya sa family ko sa Pinas. At hopefully this coming September ay magkakasama na po kami at sama-sama na po tayo magpuri sa Kanya. To God be all the glory. Sino po ang may patotoo at isi-share? Okay, wala po ba mga kapatid? Kami po, Brother Amen. Labo.
Hindi, magte-thank you lang po kami kay Lord kasi lumabas na yung PR namin. So, yun lang po. Thank you. Thank you kay Lord. Amen. Praise the Lord. At tunay nga na nakikita natin na ang ating Diyos ay buhay na binibigay niya lahat ng ating mga kahilingan. Amen po. Amen. Ating Diyos. Yeah, ako rin, Brother Nabo, I would like to thank God kasi yung gout ko, pinagaling na niya. And also yung sickness ni nanay, magaling na rin si nanay, nawala na yung ubo niya. Usually, tumatagal yung ubo niya ng months. Pero in less than a month, magaling na siya. I praise the Lord dahil pinatitibay niya yung immune system ng nanay ko. Salamat. At wala nang sakit si nanay. I really praise God, no, for that. Dahil ang hirap gumaling dito, lalo na yung ubo, lalo na during winter, this time, napakahirap gumaling ng ubo. But I praise the Lord na pinagaling niya si nanay. And also, hindi ko yata nabanggit pa, I thank God dahil sa job na binigay niya kay Toots, no? Toots is doing good. And also, I thank God dahil magsisimula ako sa bago kong job. It's a part-time job next month, no? Second week of September. Praise the Lord for the new job na pinagkaloob niya sa akin. And I praise the Lord sa mga tao na ginagamit niya. And I praise God for His faithfulness, even though hindi tayo faithful, but He remains faithful. Praise the Lord. Thank you po. Amen. So, tunay nga na ang ating Diyos ay buhay at siya ang ating dakilang manggagamot. Amen. At siya ang nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, praise God sa buhay sa inyong lahat mga kapatid. At tunay nga na nakikita yung mga miracles ni God sa buhay ng bawat sa atin. Basta stay faithful and yung faith natin sa Kanya ay mananatiling tapat. Amen po. Sino pa po ang may patotoo? Amen. So, magpatuloy na po tayo kung wala na pong hahabol. Magpatuloy na po tayo sa pananalangin ng ating offering sa pamamagitan po ng ating tatay, si Tatay Narding. Amen po. Magandang umaga po sa atin lahat. Namalat lang po ako kaya pasensya na po kayo. Isang maligaya at mapagpalang umaga ang ipinagloob sa atin ng ating Panginoon Diyos upang tayo magsama-samang sumamba sa siyang banal na simbahan upang sambahin natin ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Panginoon Diyos, tanggapin po ninyo ang konting alay namin sa inyo. Ito po ay galing sa mga kapatiran naming mga tapat na lingkod ninyo. Ang kaunting tangali pong ito ay isang pera na maaari lang pong gamitin sa paggawain ng aming kongregasyon at mga pangangailangan ng aming kapatiran. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po. Amen. Amen. Salamat po, Tatay Narding, sa panalangin. So, dadako na po tayo sa Bible reading by Sister Holly at didiretso na po ni Pastor Jojo sa message. Salamat po. Hello. The Bible reading for today is Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Okay.
Oh wait, is it wrong? Hold on. Iiyak ako. Just kidding. Amen. Pagpalain tayo ni Lord sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Salamat Brother Nabo sa pangunguna ngayon sa ating praise and worship, no? Sister Mika sa mga prayers na nagmuna sa atin ngayon. At magandang umaga sa inyo lahat. So meron lang nag-message sa atin si isang pastor sa Davao, Pastor Salvador Cabal Quinto, Depio. Sabi niya, God bless din sa ating lahat. So, God bless dyan sa Davao, si Joe dyan sa Pilipinas, ang iba sa Australia, at dito sa New Zealand. Praise the Lord. At tayo ay nakakapag sama-samang worship sa Kanya at may nakakasama tayo na nakikinig at nanonood live man or ito man ay piniplay nila at their own time. So tayo po ay magpapatuloy mga kapatid sa ating pong tema, sa ating pag-aaral ngayon, no? Sa about yung tema natin ay Grace of God ngayon pong month ng August. And ang topic natin ngayon ay Amazing Grace. So, 3 linggo na to na tayo ay nagpapatuloy sa topic na to. So, bago tayo magpatuloy at habang sineshare doon yung screen, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na kabanal-banalan, salamat po Panginoon. Sa kabila na kami hindi tapat, kami ay laging mahina, ikaw ay laging malakas at ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat po Panginoon dahil sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, kami ay nakakapagpuri sa iyo. Salamat din po Panginoon sa mga sharing and testimony na narinig namin sa permanent residency na pinagkaloob mo sa pamilya ng De La Cruz, sa healing, kay nanay, kay Sister Heidi, sa blessing na binigay mo kay Brother Nabo, at sa iba pa na hindi man nagsabi, hindi ko man nabanggit, ay napagpala na naging gabay at naging daan, Panginoon, na tumugong ka sa mga dalangin namin, Panginoon, O Lord Jesus. Salamat sa iyo dahil sa iyong biyaya, magitan na yung buktong na anak namin, Panginoong Jesus, ay nararamdaman namin, nakikita namin na ikaw ay Diyos na buhay at patuloy na nagpapalakas at nag-iingat sa amin, Panginoon. At inaalay namin, Panginoon, sa iyo ang oras na ito ng aming pong pag-aaral na, Panginoon, O Lord, ang Holy Spirit mo ang makasama namin as we continue to worship you, study your word, and bless us, O God. Ikaw lamang ang may kapangyarihan gumawa nito at ako na magsasalita lamang ay gamitin mo ang salita, labi, bibig at ang mensaheng ito para, Panginoon, ito ay magpatibay sa aming pananampalataya at magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyong pangalang Jesus. Ito po, dalangin namin in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Noong pong March 10, 1748, si John Newton, isa siyang captain. Captain siya ng slave ships, no? At investor din siya ng slave trade. So ang kanyang hanap buhay ay pupunta siya kasi siya nga siyang kapitan ng barko. Pupunta siya para maghanap siya ng mga slaves, no? So pumupunta siya sa Africa, sa West Africa para puntahan yung mga slave doon, tapos sasakay niya sa barko. Kapag naisakay niya sa barko, dadalhin niya ito dati siyang sailor siya ng Royal Navy. So pupunta doon sa England o sa iba't ibang lugar
um, upang ibenta, no? Nung 1700 ay hindi pa na-abolish yung slavery. So ito ay legal trade pa ng mga puti at ang mga bilang kapitan, ano, siya ay naging kapitan ng mga maraming slave ships, no. And ito nagpatuloy yung kanyang trade, no. Yung tatay niya isa ring sailor at siya ay pinagpatuloy niya itong business na to, no. Ito yung naging career ni John Newton. Ang career niya ay mag-search throughout the African coast ng mga slaves at kinakapture nila. So kung nakapanood kayo ng mga pelikulang slavery, nakikita natin doon na hindi siya magandang panoorin, but very informational, at nakita natin yung mga nangyayari sa slave, no. So pag kinakapture nila, kasi pag mga slave, no, wala kang kalayaan, ang ginagawa nila ay binebenta to for a profit. So, isang araw nung March 10, 1748, habang si John Newton kasama nandoon yung mga slave sa barko, ay naka-encounter siya ng isang matinding storm, bagyo, no. So yung bagyong ito ay halos itaob yung kanilang barko, ng alon. Yung alon ay masyadong malakas at tinataboy sila at halos mawawasak na yung kanyang ship, no. And dahil natakot siya sa kanyang buhay at natakot din yung mga slave na nandoon sa barko at ang mga crews, dahil nakikita nila malapit nang lumubog yung barko, no. Maaring mamatay sila lahat, no. So ang ginawa niya bilang kapitan, yung ginawa niya ng buong lakas na ma-steer yung boat para hindi ito matumba, hindi ito lumubog. At itong time na to, si John Newton, he cried out to God. Sabi niya doon sa kanyang testimony, Lord, have mercy on us. Siya ay nanalangin sa Panginoon. Siya ay dumulog sa Panginoon. At ang bagyo, ito ay tumagal, no. So 11 hours of steering yung the ship para hindi lang ito lumubog. And sa loob ng napakahabang oras at panahon na yung kanilang barko ay hinahampas ng malakas na alon dahil sa storm, ay naranasan ni John Newton at yung mga slave at lahat na nakasakay doon sa barko ang paghupa ng bagyo. At from then on, nung March 21, 1748, sila ay mapayapang nakaligtas at nakapunta doon sila sa kanilang port ng ligtas, walang namatay. At nung March 21, ito yung time ng humiliation, ng prayer at praise sa Panginoon. At dito makikita natin na sila ay they arrive safe home, at lahat ng nag-start dito dahil sa pangyayaring ito, nag-decide si John Newton na he will not venture out to seek more slaves. So tinigil na niya ang paghahanap ng mga slaves at pagbebenta. Instead, ang ginawa niya, nag-aral na lang siya ng Hebrew and Greek. At sa ngayon ay nag-start siya na mag-speak sa iba't ibang lugar, no. At siya ay humingi ng tawad sa Panginoon, at dahil sa kanyang pagbabalik loob sa Panginoon, siya ay naordenahan at siya ay naging pastor ng isang congregation. And nakikita natin dito yung God changed him, kung saan siya ay isang advocate ng isang slave trade. Ngayon ay siyang naging active siya na i-abolish yung slavery. At kasama niya si William Wilberforce na nag-continue to fight against slavery sa England. At nung December
17, no, at the age of 47, sinulat niya ang kantang Amazing Grace. Siguro alam niyo yung Amazing Grace, no? Na ito ay, kapag ito ay naririnig natin, talagang kinakalibutan tayo kahit sa kasal, sa patay. Napakaganda ng kantang ito, no? Ito yung nagkaroon sa, makita natin sa tatlong point ang pag-aaralan natin kung paano niligtas ng Panginoon si John Newton, paano siya nag-change, nagkaroon siya ng transformation. Ito yung makikita natin doon sa buhay na pwede palang baguhin ng Panginoon ang tao, no? Katulad ni John Newton, at kung paano rin tayo binabago ng Panginoon sa pamamagitan ng grace, no? Ang kantang ito ay, samahan niyo ako sa pagkanta sa first stanza. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So yung first point na ating pag-aaralan, mga kapatid, about sa amazing grace ng Panginoon is yung transformation through grace. Sabi po rito sa Romans chapter 5 verse 1, kung kayo merong Bible dyan, basahin ko sa Tagalog, no? Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Meron na tayong mapayapang ugnayan. So si John Newton, sa kabila ng halos mamatay na sila at ang kasama niya doon sa ship na kanyang kinalalagyan dahil sa matinding bagyo for 11 hours, no, tumawag siya sa Panginoon. Lord, have mercy on us. Iligtas niyo po kami, Panginoon. At dininig ng Panginoon ang kanyang dalangin. Nakita ni John Newton kung gaano kadakila ang Panginoon. At dahil sa pagliligtas nito sa kanya ng Panginoon, hindi lamang siya, kundi lahat ng mga nakasakay doon sa barko, kasama yung mga slaves, yung mga African slaves na kinukuha nila doon sa West Africa at sa African coast. Iniligtas siya ng Panginoon kasama ang lahat ng nandoon sa barko. Siya ay dumalangin sa Panginoon. At dahil na-encounter ni John Newton ang Panginoon, nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Na kapag siya ay nag-cried out to God, at kung tayo katulad ni John Newton, tayo lalapit sa Panginoon, hihingi ng tulong sa Panginoon, ililigtas tayo ng Panginoon. Naranasan ni John Newton yung kapangyarihan ng Diyos, no? And sinabi niya doon ito yung kanyang testimony, ito yung kantang ito. Ito yung kanta niya na binabanggit niya, this is my testimony, this is my confession of faith, and this is my hope. Dahil kay God, dahil kay sa Panginoong Jesucristo, ako ay niligtas niya sa kamatayan. Siya ang aking naging rock. Si Jesus Christ ang nagligtas ng aking soul, no? And by the grace of God, sabi roon sa 1 15:10, I am what I am. It is my heart's grace of joy to ascribe my salvation entirely to the grace of God. Kung sinabi rin ito ni Apostol Paul doon sa 1 Corinthians 15:10, no? Ang Panginoon ay nagliligtas, nagta-transform sa atin. It is by His grace. It is by the power of the Lord that we are justified by faith. You know? Nililigtas tayo ng Panginoon sa bingit ng kamatayan, sa mga problema, no, sa mga suliranin na nangyayari sa ating buhay. Ililigtas tayo ng Panginoon. It is by grace, and the Lord will transform us, no. Magandang tingnan po natin, mga kapatid, na
kapag tayo nag-share ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang nagtatransform sa tao. No? Hindi yung tayo ang pwedeng may kakayahan mag-transform sa tao, kundi ito yung salita ng Diyos, ito yung power ng Diyos, ito yung grace ng Diyos. Walang pwedeng tao makapag-transform sa isang tao, kundi ang Diyos lamang. And it is the power of God. Na yung Holy Spirit niya ay nagtatransform sa tao. Nauunawaan ng tao ang salita niya. At ang tao na lumalapit sa Panginoon ay inililigtas niya. Dinirinig ng Panginoon ang kanyang mga dalangin. Alam niyo, nung 1999, I want to share to you kung paano rin ako nagkaroon ng transformation. It is by the grace of God. No? Nung time na yon, nagkaroon ako ng car accident. Kasama ko doon yung asawa ko at anak, si Diyos, at ng iba pa namin kasama doon sa car. Nung kami papunta doon sa Infanta, doon sa may Real Quezon. No? Yung lugar na yon ay September 6, 1999. Yung lugar na yon ay, kung sino man nakapunta doon sa lugar ng Infanta Real Quezon, ay parang bundok yung kabila ay bangin. So wala siyang cover. Ang haba ng trek na yon, kumbaga siguro mga 30 minutes up, down, so sa katabi ng bangin. At sa kaliwa ay papunta kami doon sa Quezon, so kaliwa yung bangin na mataas, no, napakataas kasi nasa tuktok ng bundok. Iniikutan niya yung bundok, at sa kanan meron namang maliit na bangin na kung magkamali ka lang ng konti, pwede ka mahulog, tumaob, no. So nung time na yun, mga kapatid, ay medyo inaantok ako at sa pagdadrive ng kotse. Nung 1990 ako nagdadrive, at isang second lang ako ay napapikit ng ang aking mata. Segundo lamang yon. So si Janetta, aking asawa, nandoon sa unahan ko. At nakabig niya yung manibela ng konti. At ako'y napasigaw ng Diyos ko po. Yun lang ang salita ko, Diyos ko po. Alam niyo, sa halip na mapapunta kami doon sa si Janet, nag-video din siya during that time, no? Na-capture niya kasi may dala siyang video cam, binibideo niya yung lugar, no? At may hawak din isang video. So yung time na yon, split of a second, sa halip na napapunta kami doon sa mataas na bangin, napunta kami doon sa mas maliit na bangin, pero tumaob yung car upside down. Nawasak yung shield, windshield, at tumaob kami. Alam niyang yung word lang na nabanggit ko, Diyos ko po, nawalan ako ng saglit ng malay tao, at yung mga sakay doon sa car, Janet, tsaka yung iba pa mga kasamahan natin, nakaalis sila. Ako lang naiwan doon sa kotse. So tapos na alipungatan ako, nakita ko may humila sa amin. So tapos nung nakalabas na kami doon sa car, may tinanong ako sa may lalaki bang nakaputi na humila sa akin? Sabi, wala naman kasi may makasama kaming lalaki, but may nakita ko isang nakaputi na humila sa akin. So naging question ko yun, no? Sino kaya yun? Ang kabutihan ng Panginoon, lahat kami walang namatay, meron lang konting galos na sugatan. Pero lahat kami iniligtas ng Panginoon sa kamatayan. Kung hindi, lahat kami sakay doon sa car na yun ay patay na. Ako ay patay na rin doon kasi ako yung nando sa driver's seat. So nakita ko ito yung turning point ng buhay ko. Ito yung na pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil ito yung time na kung saan ako ay iniligtas ng Panginoon.
No? Isang panalangin katulad ni John Wesley, ng panalangin niya, God, have mercy on us. Ang panalangin ko naman ay, ang panalangin ko naman doon ay, Diyos ko po, si Diyos ay isa lang maliit na boy lang doon. Isang maliit pa siya during that time. Iniligtas kami ng Panginoon. Ito'y panabagong buhay. At dahil dito, na-realize ko, nakita ko na gusto kong ibigay yung life ko kay Lord. No? Gusto kong mag-serve sa Kanya. At nung year 2000, nag-start ako maordinahan bilang isang assistant to the pastor sa UNIDA, no? Isang predikador. Nag-start ako doon na ordinahan at then ako ay naging associate pastor at nung 2002 ako ay inordinahan bilang isang reverend pastor. Nag-handle ko isang church doon sa Parañaque at nag-start na yung pagsaserve ko kay Lord noon. Hindi naging madali, but nakita ko doon yung experience, no, kung pagliligtas ng Panginoon, that the Lord transform anyone, He can transform anyone by the grace of God. Ito kung ano yung naging testimony ni John Wesley at yung kanyang Amazing Grace na kanta ay naging powerful sa buong mundo, na ito ay na-translate sa iba't ibang wika at kinakanta to hanggang ngayon. At habang kinakanta pa rin itong Amazing Grace na to, parang nafe-feel mo, kinikalabutan ka, nakikita doon, nararamdaman mo yung pagliligtas ng Panginoon. Kaya sa buhay ko, paborito ko rin yung kantang ito dahil nakita ko doon ang Panginoon ay nagliligtas, no? Yung gusto ko lang awitin yung kantang Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. No? Si John Newton ay sinabi niya, save a wretch like me. Katulad din ako ni John Newton, I am a wretch. No? Kumaga yung buhay ko ay hindi maganda, magulo, isip ko, dahil ako ay malayo sa Diyos, but iniligtas ako ng Panginoon sa kamatayan. Binigay niya ako ng pag-asa. Iniligtas niya ako, hindi lamang ako, kundi yung aking family at saka mga kasama roon sa kamatayan, sa bingit ng kamatayan. Inahon niya ako doon sa aking pumunoy na kinalalagyan at ako ay nagkaroon ng kapayapaan through Jesus Christ. No? I have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? Naranasan ko it is my confession of faith na nakita ko na buhay ang Diyos, siya ay kumikilos sa buhay ko at sa mga tao katulad ni John Newton at sa buhay ko. Personally, na-encounter ko ang Panginoon. At sa katulad ng kinanta niya, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Yes, katulad ni John Newton, he was lost at nakita niya ang Panginoon. He was blind and now siya ay nakakita. Katulad din ako ni John Newton. Nakita ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon ay nagliligtas sa buhay ko. At siya ay makakapagligtas sa buhay natin kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Nagkakaroon ng transformation. It is by grace of God. Amen. At mula noon hanggang dito sa New Zealand, nakita ko doon yung patuloy na kapayapaan na meron ng Diyos. Nag-start dito sa New Zealand ng Filipino congregation at nung time at biyaya ng Panginoon, ang Philense Church ay nagpatuloy dahil ito ay sa biyaya ng Panginoon. At kung saan man dadali ng Panginoon ang ministry ito, it is by the grace of God. At second point na makikita natin dito sa grace of God, yung redemption journey. Sa Romans 5:2, basahin ko po sa inyo A, no, sa 2A, sabi dito, sa pamamagitan
ng pananampalataya, kanino? Kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Yun. Tinamasa natin ang kagandahang loob. No? Ito ang kagandahang loob ng Panginoon sa atin palang transformation journey o redemption journey. Makikita natin ay nagkakaroon tayo ng access sa biyaya ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. No? Nagkakaroon tayo ng access sa Kanya. Dahil sa faith natin kay Jesus Christ, now we can stand in the presence of God. No? Alam niyo yung second stanza ni John Newton. Gusto ko pong kantahin naman sa inyo. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, that the hour I first believe. Alam niyo yung hymn na to, ito po yung nag-speak ito ng recognition of his own wretchedness and sinfulness. Sa kabila ng kasalanan ni John Newton, ano ba ginawa niya? Hindi magandang ginagawa niya. Kung nag-ahanap siya ng mga slave, ng mga sa Africa, mga black people, tapos kukunin niya, sasakay niya po sa barko, ibebenta niya for a profit. Hindi siya maganda. Pero dahil sa gusto siyang iligtas ng Panginoon, inilaw ng Panginoon na ma-encounter niya yung bagyo ng buhay. At dahil sa bagyo ng buhay, pinakita ng Panginoon yung grace niya, isinave siya ng Panginoon. At ito yung naging life trajectory ng buhay ni John Newton. From a wretched slave trader to a redeemed follower of Christ. No? Napakagandang redemptive work nito, yung redemptive journey na meron si John Newton. No? Iniligtas niya. Napakabuti ng Panginoon. At dahil dito ay na-share niya with his heart, from his heart, yung life niya, kung paano siya dating makasalanan, ngayon binago siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng access sa ating Diyos. Na pwede pala tayong baguhin ng Panginoon. Every day. Yung transformation niya is every day. Yung redemptive journey natin ay nandoon. Ang kabutihan ng Panginoon ay nasa atin. Kahit tayo ay nadadapa, iaangat tayo ng Panginoon. Kahit tayo nahiwalay sa Kanya, ibabalik niya tayo. Dahil ito yung power ng Panginoon. Ayaw niya tayong mahiwalay sa Kanya. Ayaw niya tayong mapahamak. Hindi mo kayang paliwanag yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Kung paano ako from restlessness ako sa buhay ko, 'di ba, na-share ko sa inyo yung lahat ng aking mga maling gawain, yung mga vices ko, yung magulong buhay ko. Gusto kong bumait, di ko magawa, but nakita ko doon yung amazing grace ng Panginoon, yung transformation ng Panginoon sa buhay ko. At yung redemption journey ko, ito yung part na to nung sineshare ko sa inyo. Ito rin yung aking redemption journey. Kung paano ang Panginoon ay nandoon niya, yung grace niya ay nandoon every day in my life. No? At sa buhay natin, every day ma-experience natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Dahil sa Kanya, ako ay nagkaroon muli ng pag-asa at ako ay nagkaroon muli ng buhay. Alam niyo itong end of August, no, 31st of August, ito na yung nagkaroon kasi may ng restructuring sa company. So dahil ang company namin ay global, nagkaroon ng restructuring, mawawala ng iba ng trabaho. At isa ako sa mariredundant. Ang redundancy ito ay panglima na, no? Panlima na sa buhay ko. And the last day of work ko ay itong 31st of August. Alam, sa bawat redundancy,
pag na-redundancy, maraming mga problem, no? Nagkakaroon ng financial struggle. Bakit? Kasi magbabayad ng rent, ng mortgage, ng mga bills. So hindi rin madali ang makakuha ng work. And hindi rin tawag dito, magkakaroon din ito ng mga emotional, mental struggle, no? Dahil hindi madali ng work. Ito yung experience ko in my 5th year na redundancies sa buhay ko, ay hindi rin madali kasi maghanap ng trabaho at kailangan makahanap agad ng work para ma-sustain yung needs, no? Kailangan ma-provide yung food, shelter, clothing, yung mga other expenses. Medyo dito sa New Zealand, mataas ang standard of living, mahal ang mga bilihin, and it's not easy to find job, no? And sa spiritual journey, meron ding sa struggle na yon, na experience ko sa 5th redundancy na ay nagpapasalamat ako sa grace ng Panginoon dahil sa redemption journey na yon ay nakapagpapatuloy pa rin ako makapag-serve sa Diyos, no? Alam niyo, dumating yung time dito sa New Zealand dahil ako na redundant, dumating ang time na yung credit card na lang yung nagpa-function sa amin. Pero nag-start pa rin kami as a family, hindi alam to, mga bata pa mga anak namin noon, to serve the Lord, no? Kahit naghahanap ka ng trabaho, wala ka ng pera, take note, hindi dito sa Pilipinas, dito sa New Zealand, yung redemption journey para ma-sustain lang yung buhay namin, ginagamit na namin yung credit card namin para kami makabayad, makabili ng pagkain, mabayad ng ibang magastusin. But sa kabila ng nangyayari ito, mga kapatid, sa redemption journey, nandun ang Panginoon, and the Lord provide. Alam niyo, dahil ang Panginoon ay nandoon sa bawat aspect ng buhay natin. At kung tayo pala ay nagpapatuloy, alam niyo, dahil sa nagpapatuloy kang naglilingkod sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, ang Panginoon ang nagpo-provide. Hindi naging madali ang paglilingkod. Ito yung redemption journey. Kasi may problema ka sa work, may problema sa family, sa finances, at meron ka pang, during that time, many people are not aware, di ba? Ako ay naging pastor pa ng church dito, naipagtayo natin yung Phil and Said sa tulong ng Panginoon, sa grace ng Panginoon. At itong struggle na to ay nandoon ang Diyos, kumikilos siya. Alam nyo, dahil sa patuloy na paglilingkod, ang Panginoon ay nag-provide, pinagkaloob pa ng Panginoon na kami ay makabili ng second home. Although yung first nabenta na namin, but itong tinitirhan namin ngayon ay nakabili. So, hindi easy ang buhay. But nagiging madali ito dahil kasama natin ang Panginoon. Kasama namin ang Panginoon. Ang Panginoon na nagpo-provide. Kung tayo lang ay mananampalataya sa Kanya, no? Ipoprovide na Panginoon maging ang ating financial needs, maging emotional needs, mga mental needs, spiritual, o anything na nagbabother sa atin. Ang gusto lang pala ng Panginoon ay ipagkatiwala sa Kanya ang lahat, no? So kapag nagre-reflect ako, binabalikan ko yung journey na yun na nangyari sa buhay namin, talagang mahirap, no? Mahirap. But ang nakita ko doon yung grace ng Panginoon. Sa iba, nakikita nila yung, pang 5 beses na mariredundant to. Puro negative. But ang nakikita ko doon sa 5th redundancy is, merong puprovide ng Panginoon. At nakikita ko na meron pang mga anak, no? Maaring ito ay maging daan upang magpatuloy pa ng ministry sa ibang lugar. At nagpapatuloy pa rin dito sa New Zealand at sa ibang lugar. Sa Australia, kung dalhin mo na ako doon ng Panginoon, hindi ko alam kung ano mga kalooban ng Panginoon. Dahil ito, ang buhay ay it's about God. At umasa lang sa Panginoon, pagkatiwala lahat ng bagay sa Panginoon, isip, trabaho, health, ating future. Ang Panginoon naman nakakaalam ng ating future. Yes, the life is full of challenges. At sa kabila ng mga challenges, nandoon ang Panginoon. Ito po yung part of the redemption journey natin. At panghuli, no? Panghuli. Ito yung magandang titingnan natin, mga kapatid. Yung rewards of grace. So,
as we boast in the hope of the glory of God. Sinabi po yun sa Romans 5:2b, no? At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. So ito yung magandang pag-asa ng mga Kristiyano na may pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ito yung hope for eternity, no? Na yung grace ng Panginoon, ina-assure niya tayo ay makakasama ng Panginoon sa eternal life. Na ina-assure tayo ng Panginoon dito sa buhay na to na ating kinalalagyan na magulo, pero sa kabila ng magulo, maraming problema, nandoon siya sa likod natin. Nandoon siya sa buhay natin. Siya ay laging nakatingin sa atin. Lagi niya tayong kumbaga hindi man natin alam na meron palang plano o magandang plano ang Panginoon. Kaya nangyayari ang mga bagay na to sa buhay natin. Kung bakit nangyari ito kay John Newton, bakit siya niligtas sa kabila ng siya ay nasa rest life, nasa magulong buhay, nagbebenta siya ng mga slaves, nanguhuli siya ng slave, kinakapture niya para ibenta for a profit, para kumita siya. Niligtas siya ng Panginoon sa kamatayan mula doon sa barko, sa storm, siya at ang mga slaves. At kung paano rin ako niligtas ng Panginoon doon sa kamatayan. No, yung aming car tumaob upside down, nawasak, na-drive ko pa yung car na yon mula doon sa Quezon, wasak-wasak na siya, dire-diretso hanggang motorway, wasak ang windshield, dinrive ko pa siya pa uwi, no. Imagine niyo, tumatakbo pa yung makina, wasak lahat yung binuksan na lang namin yung ibang shield, ibang window, tumakbo pa rin kayo, umuwi, no. Naku, ewan ko kung na-keep pa ni Janet yung video na kuna ng yung habang nakataob siya at pinayo siya, no. Nandoon yun, maganda siguro makita yung video na yun. Kung makita pa namin, naiwan namin sa Pilipinas, yung pagliligtas ng Panginoon, dahil merong rewards ang grace. Ililigtas tayo sa bingit ng kamatayan, hindi lamang sa kamatayan physically, kundi spiritual death. It is victory over death, no? Kasi nandoon yung full restoration na gagawin ng Panginoon, no? Ito yung gagawin niya, sinabi niya doon sa Revelation 21:5, no? God promises to make all things new. Ito yung future na to, yung grace na to is renewal of creation. Babaguhin tayo ng Panginoon. Yung ating mga sufferings is temporary lamang, magkakaroon tayo ng reward, eternal glory, no? Kapag na-establish na ng Panginoon yung kanyang eternal kingdom, kasama tayo ng Panginoon at yung righteousness and justice will prevail, no? Gusto kong kantahin panghuli yung kanyang third stanza, no? Sinabi ni Amazing Grace, no? Through itong sinabi niya, di ko na lang makanta itong pangatlong to, but ito yung sinabi niya. Through many dangers, toils, and snare, I have already come. This grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Ang ganda ng message niya doon, no? Dahil sa grace na to, naniniwala si John Newton kung paano siya niligtas ng Panginoon, that the grace will lead me home. Saan ba yung home na to? Ang home na to ay yung inihanda ng Panginoon. Sinabi niya, sa aking lugar ay makakatagpuan niyo ang kapayapaan, ang buhay na kasiyasiya. Tatamasahin natin ang buhay na tunay na kapayapaan sa piling ng Panginoon. Ito yung nagkaroon si John Newton ng kapayapaan dahil nasa kanya yung grace ng Panginoon. Nagkaroon ako ng kapayapaan at ang mga Kristiyano at ang aking kapayapaan nung ako ay niligtas ng Panginoon sa bingit ng kamatayan. Si John Newton, niligtas siya sa bingit ng kamatayan. Ako ay niligtas ng Panginoon sa bingit din ng kamatayan. Niligtas niya ako. No? Split a second, I pray, Panginoon ko, niligtas ako ng Panginoon at sa aking sapantaha, isang anghel ng Panginoon ang humila sa akin mula doon sa nakataob na car. No? Isang puting tao, isang puting lalaki ang humila sa akin. Na tinatanong ko yung mga kasamahan ko kung may humila bang lalaki.
Anghel ng Panginoon ang nagliligtas sa atin. Nagpapadala siya ng anghel para tayo iligtas sa bingit ng kamatayan. Pinoprotektahan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ito yung rewards of grace. No? Ito yung redemption journey na nakita ko sa buhay ko na witness ko, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa atin. And God is really amazing. If we keep on believing in the name of Jesus, ililigtas tayo ng Panginoon. Ita-transform tayo ng Panginoon. It is by the grace of God that we've been saved through faith. No? By the grace of God, no? Sa ating pamagitan ng ating Panginoon Kristo. And now, tatanggapin natin, no? We can boast in the hope of the glory of God. Because ito na yung rewards of grace. No? Ang mga Kristiyano na nagpapatuloy, naglilingkod sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, ay tatanggapin natin yung reward na to. Dito pa lang sa lupang kinalalagyan natin, ay meron ng reward. Ang reward na natanggap ko, binigay niya ako ng second life. Si John Newton, binigyan siya ng second life. Ako, binigay niya ako ng second life. Dapat ako at yung mga kasama ko ay patay na. Wala na sa mundong ito. Binigyan niya ako ng buhay. Panibagong buhay. Buhay at bagong pag-asa. And salamat sa Panginoon dahil sa Kanya, sa Kanyang grace, hindi man karapat-dapat, ako'y naligtas. Ang Panginoon ay nagliligtas. At nawa sa diwang ito mga kapatid, ay tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin. Ang Panginoon ay nagliligtas, ang Panginoon nagbibigay ng kapayapaan at tumudinig sa ating mga dalangin. Tunay na buhay ang Diyos, purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin sa pagwawakas sa huling sa saglit na to, sa oras na to. Aming Diyos, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan. Dahil sa iyo, Panginoon, ay nakikita namin ang iyong kapangyarihan na ikaw ay Diyos na buhay. Si John Newton ay mahigit 250 years ago, yung kanya pong buhay naging testimony sa mga maraming tao at maging yung lyrics niya, Amazing Grace, ito ay may power, nandun yung power ng Holy Spirit. Kapag ito inaawit, kinakanta, ay nararamdaman ito ng iba't ibang tao, Panginoon, dahil merong power na nilagay mo sa lyrics na to, sa kantang ito. Dahil pinakita mo kay John Newton at sa mga tao ang amazing grace na ikaw ay Diyos sa buhay, isang tao na nandoon sa Kumunoy, wretched life, magulo, ay meron pa palang pag-asa, Panginoon. Dahil sa pagdalangin ni John Newton na magkaroon ka ng mercy sa kanya, sa kanyang mga kasamahan, they were saved, O Lord Jesus. Thank you, Jesus, sa buhay ni John Newton. And in my personal experience, iniligtas mo rin ako sa bingit ng kamatayan. I am saved. I was read, Lord. Ako ay nandoon sa Kumunoy, magulong buhay. Ngunit dahil sa iyo, ako ay binigyan mo ng buhay, panibagong buhay at panibagong pag-asa. And it is by your grace, O Lord Jesus Christ. Hindi man karapat-dapat, ako iniligtas mo sa bingit ng kamatayan at binigyan mo ng pagkakataon na makapag-serve sa iyo. Hindi man karapat-dapat, Panginoon. But because of you, I am saved, Lord Jesus. Ako'y binigyan mo pa ng pag-asa at ng buhay. At marami kang tao ang binibigyan mo pa rin, Panginoon, ng pag-asa, ng buhay, na katulad ni John Newton, katulad ko. It is because of you, by your power, by your blood, Jesus. Binigay mo, in-offer mo yung buhay sa mga tao, sa pamamagitan yung banal na dugo, kami ay maligtas. At dahil sa kaligtasan ito ay nagkakaroon kami ng sinamantalahan ng kapayapaan. At nakikita namin yung future glory na pagkakalob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. At dahil sa iyo, ang mga tao na hindi man karapat-dapat, nasa gulong landas, ay nagkakaroon, Panginoon, ng kaliwanagan. And now we can see, O Lord, and now I can see the grace of God. Thank you, Lord, sa iyo, sa iyong pag-ibig sa akin at pag-ibig sa mga tao
na nagpapatuloy hanggang sa oras na to. And I pray, Panginoon, ang sa inumang mga tao na nakarinig nito, naabot ng mensaheng ito, they find you, Jesus, Lord. At makita rin nila, Panginoon, ang grace na to, Panginoon, na kung saan, Panginoon, na nagliligtas, na merong pag-asa sa buhay na to, at ang pag-asang ito ay nandoon lamang sa pangalang Jesus, kung mananampalataya sa iyo ng buong puso at isip at kaluluwa. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ay pagpalain mo ang lahat ng kasama namin sa Philensis Church, ang mga nandun man nakikinig ngayon sa oras na to, magkaroon sila kagalingan, ng kalakasan, ng pag-asa, at nandoon sa oras na to ng kapighatian, ng kalungkutan, makaranas sila ng comfort from you. Hayaan mo padala mo ang Banal na Espiritu at mag-open ng heart sa kanila at magbigay ng comfort sa kanila sa oras na to. At patuloy naman ang palataya sa iyong pangalan, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo. At dahil dito, kami ay nagpapasalamat at binabalik namin ang pinakamataas na papuri sa iyong aming Diyos. Ibigay mo sa amin ang bendisyon at pagpapala na nagmumula sa iyo sa oras na to. May the great love of God, the fellowship of the Holy Spirit, and the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. In the mighty name of Jesus, Amen. To God be the glory. Magandang tanghali po sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Amen po. Salamat po, Pastor. God bless po sa lahat. God bless. Thank you, Pastor.